Mga igsoon, mayong adlaw sa tanan. Welcome na po sa atong programa, ang Catholic Doctrines din sa atong maong program. Kini ang inyong ubos nga alagad si Brother Saldi Ugon or Marian Saldi in short. Ang atong topic karon mao ang pagpadayon sa Function and Authority of the Catholic Faith Defender Part 2. Uma naman ta sa Part 1. Ang una atong gituki nga ang mga CFD or Catholic Faith Defender na organization, paminaw mo mga igsoon akong kauban sa buhat, mga CFD, nga adunay authority nga gihatag kanato sa simbahan. Gibasa ko na ang Decrees number 222 sa Second Plenary Council of the Philippines. Giingon din we must today be willing and able to defend our faith, our teaching in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priest must encourage and support the training of lay Catholic faith defender. Klaro kayo ang decree number 222. So, dimudo mga kaigsunan, klaro kaayo nga kita adunay tahas nga gihatag sa simbahan. Apan kini nga tahas di nato kini abusuhon, kundi kini nga tahas ato kining ampingan pinaagi sa pagtuon o pagpuyo nga Dios nun nga kinabuhi. Now, kanus aman ang CFD nagsugod. In short, giingon ko na nagsugod ni human sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Dito ni nagsugod sa Pasel, Cebu City, nagisugdan ni Father Berando Undoy, na human sa Santos nga Misa madomingo, tawagon day niya ang iyang mga parokyano nga naay Bible sharing kay naay mga mangutana pod nga mga igsuon nato sa uban nga pagtuo. So diha nagsugod hangtod nga nagpadayon ya naa na dayoy mga mitampo sila si Judge Chupilo Tumulak, si Attorney Marcelo Attorney Marcelo nga usa sa mga abogado gyapon mga kaigsunan, then si Attorney Mike Abbas, mga binati kong tigpaminawan. Then daghan na dayon ang mga misunod, apila sila si Brother Sok Fernandez, nagsunod-sunod niya hangtod karon na ay nag-exist gyud nga istruktura sa Catholic Faith Defender sa tibuok Pilipinas nga gipanguluhan sa atong presidente ni Brother Ryan Miheliano. O kini inyong ubos nga lagad membro gihapon niya na. Now, hangtod karon nagpadayon kita sa atong nga buhat. Now, ang pangutana karon, giunsa man nganong nabugna man ang CFD unsay katuyuan? Daghan. Una, paglig-on sa atong mga igsoong Katoliko. Lig-onon ang atong mga igsoong Katoliko. Nya ikaduha mao nga atong panalipdan ang atong pagtuo. Nya another mission mao ang conversion. Nga kung aduna may mapapag gikan sa tinuod, makabig ni. Ang problema lang kung kita na hinuong CFD mo'y makabig. Manay giingon, ngit-ngit patasalkitran hinuon ni ini. Now, nasa Biblia nga kinahanglan mga igsoon panalipdan ang atong pagtuo. Nasa Pilipos Kapitulo 1 versikulo 16. Matod pa ni Apostol Pablo nga gibuhat nila kini tungod kay sa gugma kay nasayod man sila nga ang Diyos naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa ebanghelyo. Naagyod panalipdan ang atong pagtuo. Nya sa Judas 1:3 mingon, minahal nga mga higala, gipaningkamutan ko ang pagsulat kaninyo. May tungod sa kaluwasan nga atong naangkon. Gibuhat ko kini aron pagdasig kaninyo sa pagpadayon, sa paglaban sa pagtuo nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan. So ang Dios may naghatag sa atong pagtuo. Pinasikan sa pagtukod ni Kristo siyang simbahan. O kining simbahan ang gitukod ni Kristo, way maka-question ini. Kaya di ang dokumento sa akong kamot, Grolier Encyclopedia Volume 5, page 106, ng Iglesia Katolika.
si Kristo nagtukod mga igsoon ug ang Iglesia Katolika mao gipadalhan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Now, sa ito pa ang simbahan mao ang katilingbanon nga Dios nun nga gitukod ni Kristo ug mao kini ang gipasabot nga kinahanglan atong panalipdan. Now, unsa may gamito nato sa atong pagpanalipod? Natural sumala sa Biblia ang atong gamiton mo ang Biblia. Na sa 2 Corinto 10:14 nga ang hinagiban nga among gigamit sa pagpanalipod dili mga hinagiban sa kalibutan, kundi mao ang gamhanang hinagiban sa Dios nga malumpag sa mga kuta. Ngayon sa manang gamhanang hinagiban sa Dios, mao ang Biblia, mao yang pulong. Nasa Hebreo 4:12 kay matod pa dinhi kay ang imong pulong o Dios, matod pa dinhi gamhanan pa ug hait pa kay sa duhay suwab nga espada pagkanindot kayo. Hato pa Biblia ang atong gamiton sa atong pagpanalipod sa atong pagtuo o gawas nga naay Biblia natay history kay di man mahimo nga history atong pasagdan, di pod mahimo nga ang tradition atong pasagdan, naay tradition sa mga apostoles nga atong ipadayon og of course istudyohan nato ang magisterium, ang authority sa simbahan kinahanglan always yun na nga atong paminaon. Kay kung ang imong tuhuan Biblia lang, nya dili ka mutuo og kuan pa. Dili ka na mutuo og simbahan, puros na lang ka Biblia na wa ginito hinungdan hinuon ni ana mga kaigsunan. Kay ngano man, tungod kay ang simbahan para ta mahibaw mga binati kuntig paminawan na ay gisulti ni San Agustin. Unsay giingon ni San Agustin? The church alone in which the Holy Ghost dwells can interpret the true meaning of the Bible. Meaning, maminaw dito sa simbahan. Unya, kay ang authority sa simbahan, matud pa sa Council of Trent sa tuig 1545 to 1563 sa panahon ni Papa Paulo III. Maingon siya, the council defined that the authority of the Catholic Church, giingon dinhi mga kaigsunan, was declared to be above than that of the Holy Bible. Holy Scripture. Balikon ko, the authority of the Catholic Church is above than that of the Bible. Nga ang gahom otoridad sa simbahan mas labaw pa diha sa balaang kasulatan. Nga naman, kay wa man mo ani si Kristo sa kalibutan aron tukuron ang Biblia, ang simbahan man iyang gitukod ug ang Katoliko mao may nagmugna sa Biblia. Mao na miingon ang si San Agustin, dili ko mutuog Biblia lang kung wala na wa ko sugua sa authority ni ana, otoridad ni ana. Matud pa niya sa English, I would not believe the gospel itself were I not directed thereto by the authority of the Catholic Church. Mao na giingon ni Senior San Agustin. Por iso kita mga kaigsunan, isip mga Catholic faith defender, ang atong himan sa pagpanalipod, una, mao ang Biblia, basahon gyud nato na. Pero atong paminawon ang gitudlo sa simbahan. Ikatulo, atong paminawon ang mga dogmatic teaching of the church. Atong paminawon ang gitawag catechism teaching of the church. Atong paminawon ang tradition sa mga apostoles o mga igsoon. Mauna ang atong kahimanan sa atong pagpanalipod sa pagtuo. Dili kay kon Bible alone, sayop na mga kaigsunan. Yes, of course, ang atong doktrina, of course, naaginas Biblia. Nga naman, maingon man mga kaigsunan si Papa ang nagsulti ni ini walay lain, mao mga igsoon si Papa Benedicto XV. Niyadtong November 15, 1920, maingon siya sa iyahang encyclical letter Spiritus Paracletus. Maingon ni urge the faithful to read and study the Bible with the aim to learn spiritual perfections. Another one, it is from the Bible that we gather confirmation and illustration of any particular doctrines we wish to defend. Naa sa Biblia ang tubag sa tanan ng mga doktrina nga ngayon natong dipinsahan ang atong pagtuo. Naa sa Biblia. That is why ang Catholic faith defender daghang kahimanan. Ang Biblia, naa gina, basahon gina, corner by corner gina. Then, na ang simbahan, balikon ko, na ang apostolic tradition, na ang atong gitudlo sa simbahan, na diha ang dogmatic, na diha ang katekismo. Hurot gina mga kaigsunan. So, balikon ko, mauna ang kahimanan sa mga Catholic faith defender. Pangutana, laing pangutana mga igsoon, nga nganong panalipdan man ang atong pagtuo.
Nganong ang simbahan panalipdan man, dili si saldi ukon ang mutubag ni ana. Ang atong patubangon ni ana, mao mga igsoon, ang atong mga apostolis. Si San Pedro ang unang mutubag ni ana. Niya sa 2 Pedro 2:2, apan bisan pa niini, daghan sa unahon tang Tito 1:10, kay daghan ang musukwahi og magpasalaag sa uban. Pinaagi silang mga binuang, labi na kadtong nangakabig gikan sa pagtuong Hudiyo. Unya, unsa diay nganong panalipdan, kay daghan ang musukwahi mga igsuon. Og gawas nga daghan ang musukwahi, miingon sa Apostol Pablo, daghan mo abot ang panahon nga ang kamatuoran, ang tinuod, dili na paminahon sa mga tao, kundili ang mga tinumutumok na lamang. Maunay ni aron sa kalibutan, nga ang simbahan di naging paminahon nga mo'y tinuod. Mayroon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Yan sa unang Juan 2:21, diha sa kamatuoran walay bakak. Og ang simbahan nga gitukod ni Kristo kamatuoran, walay bakak nga mao ang simbahang Katoliko. Pero unsay giingon sa Biblia, moabot ang panahon nga ang kamatuoran, ang simbahan, dili na paminahon sa mga tao, kaya ang ilang gusto ang tinumutumo na lamang sugilanon. So natuman ni karon, nasa 2 Timoteo 4:3 ngadto sa 4. So muna inungdan mga igsuon ngano na ang simbahan, ang atong pagtuo, atog yung panalipdan tungod ni ining musukwahi sa kamatuoran. Pangutana, ngano man nga kasagara sa mga madani puros mangyud mga Katoliko. Natural kay daghan man kaita. Nya, gawas pa daghan ang Katoliko nga way mga hinanawan. Mga Katoliko nga wag din taon matudloi pa. Nabunyagan pero kulang sa katekismo. Mo ni problema mga kaigsunan. Mo na mingon si Isaias, ang akong katawhan napukan na bihag tungod sa kakulang sa kaibalo. Nasa Isaias 5:13 og Usias kapitulo 4 bersikulo 6. So mo ni problema diya. So that is why mga kaigsunan nga ngano nga daghan ang mibiya kay wa man sila natukog man sila mga kaigsunan sa mga tao nga misukwahi sa kamatuoran. Unya, ang laing pangutana, nganong makadaniman kung dili pa sila mga tinuod, mga igsuon. So dili kitay mutubag nga na, nganong makadani? Si San Pedro ang atong patubagon, mga igsuon ni ana. Ang tubag ni ana, unang mutubag, si Apostol Pedro. Naa sa suwat ni San Pedro, nasa 2 Pedro 2:2. Apan bisan paniini, daghan ingon nga niadtong panahona, adunay mini nga mga magtutudlo, mini nga mga propita, mutungha usab ang mini nga mga magtutudlo. O kining mini nga mga magtutudlo, matod pa dinhi, bisan paniini, daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga dautan, o yubiton sa mga tao ang matuod nga dalan. Muna nga ikaw nga Katoliko, nga wa ka matudloi sa imong pagkakatoliko, yang madani ka sa uban nga pagtuo, imo na dayong dauton ang simbahan nga imong gibiyaan, kay matud pa nimo wa ka matudlo, matud pa nimo sayop, kay ngano man sa imong pagkakatoliko wa manggug ka magtuon mga igsuon. Mao nay problema diha. Ayo dalahiga ang simbahang Katoliko pinangga. Ang simbahang Katoliko wa magtudlo binuang, wa magtudlo bakak, ang iyang gitudlo tinuod. Ang problema na sa imo kay wa ka magtininuod. Mao nay problema diha. Now, gawas pa nganong makadani si Apostol Pablo nga atong patubagon niya sa 2 Korinto kapitulo 11:4, kay gikalipay man ninyo ang pagdawat ng bisan kinsa nga muanha sa inyong balay nga magwalig laing Dios, laing Hesus, ug dili mo igiwali namo, ug gidawat ninyo ang usa ka espiritu ug usa ka ebanghelyo nga lahi kayo sa espiritu ug ebanghelyo nga among nadawat gikan kanamo. Limang kaniana nga dawaton nato bisan kinsa nga mosud sa imong balay, nagtuo kang tinuod na. Ha? Nasa starting pa lang ginagari ka panguros. Maabutan niya na, magtapik ta niya na. Ilhan gini mong di Katoliko, kaya di gina manguros. Kaya matod pa nila ang yawa, ang kuros daw iyas yawa. Nga nga naman kung naay giyawaan, pakitaan o kuros, musinggit man tong giyawaan, magkatawa, unta to. Muna mga igsoon, maabutan niya na nga topic pohon. So gawas pa niya na, ngano nga makadaniman ang dili tinuod. So atong patubagon, mga igsoon niya na si Apostol Pablo. Niya mga kaigsunan sa Roma, Kapitulo 16, 17, 18, paminaw mo. Hangyoon ko kamo mga igsoon nga magbantay ug maglikay kamo. Niya itong musamok sa inyong pagtuo ug musupak sa pagtuluan nga inyo nang nadawat. Ngano man,
Kaya ang nagbuhat nini mga butanga, wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ilang kaugalingon nga kailibgon. Gilimbungan nila ang mga inosente, pinaagi sa matahom o malamatong nilang mga pulong. Tanawa, lamaton di ay ang mga inosente, mga Katoliko, mga inosente, mga hinanawan sa doktrina nato. Yang magiana sa ito mga ison nga kunuhay nagda sa Biblia, yang maayo mo sulti-sulti ligwat-ligwat, yang imong ang gisultihan Katoliko nga igor ang gibunyagan, nga wagid mabautis, wagid madoktrinahi og tarong, wa makatikikay og tarong, o mautoy dali ra kayo mapalid mga kaigsunan. Ya dauton dayon ang Katoliko, basulon dayon ang Katoliko, Katoliko pa ko sa una, mauna. Tama sa panalitan miingon, Katoliko pa ko sa una, palahubog ko, babaero ko, unsa patanan diha, nya karon nga ni anak ko sa laing pagtuo, di na ko palahubog, di na ko babaero. Yang pangutana, kinsa mang parian nagtudlo di mo maghubog-hubog ka? Kinsa mang ang parian nagsugod mo mamai ka? Imo rin ang kaugalingon pinangga, ayaw dalahiga ang simbahan. Ang problema kay di ka maminaw o wa ka magpatudlo simbahan. Di tamadag maatulog-tudlo simbahan patindaghana nato mga kaigsunan. Muna nga kami sa Catholic Faith Defender, muna ni ang panahon nga inyong paminawon. Kaya ang trabaho ni ini, dili sa pagpangistigo, dili pagkastigo sa uban. Ang atong trabaho, mao ang pagpadayag, pagpadalipod, uban ang gugma nga walay paglubad. Now, laing pangutana, mga binati kong igsuon. Nga, yes, mao gyapon ipadayon nato. Kung dili pa tinuod, nanong makadaniman. Now, tungod niya na, giingon na nato ganiha. Si Apostol Pablo, si Judas nag-ingon. Nasa Judas 1:4. Kay may pipila kada utang mga tao nga miyuhot pagtipon kanato. O gituwis nila ang mensahe may tungod sa grasya sa atong Dios, aron may kapasangil sila sa dautan nilang mga binuhatan. Naara, inyang sa isumpay, dugay nang gitagana sa kasulatan ang silot niya ng mga tawhana. Delikado kayo. Magwali-wali ka, dadalonin mo si Kristo, niya wala ka magpabilin simbahan gitukod ni Kristo, nagasimbahan gitukod sa tao, unsay giingon sa Biblia, si Judas miingon, nagpaabot ang silot kanimo. Naana sa Biblia, Judas, Kapitulo 1, versikulo 4. Now, laing pangutana, mga igsuon. Unsa may style sa uban nga to, nga mga igsuon, ay lang mo kasuko ha, kaya eksperensyado ko ni ini. Kaya akong lula, usag yun sa mga nabiktima. Style sa, ay mo kasuko, saksi ni Huba, kamo mo'y hinungdan sa kamatayon sa akong apuhan. Dito sa Davao mga kaigsunan, gisaktan ang akong apuhan. Sa mother side, doktrinahan. Primero gitagaag bugas, unsa nga mga hinabang, dawat, bukid lagi. Pagkasunod, Bible study, gitanyagag Bible study, mga anak, mga igagaw, giimbitar. Agiwalihan sa pastor tamas ginawa saksi ni Huba. Hurot ang rebulto, guba. Sud sako gilubong tanan. Kabalo mo unsay hinungdan? Gilubong ang sako nga gidugmok ang tuwa sulod ang gidugmok nga mga estatwa, ngani. Dito gilubong sa hagdanan. First step sa hagdanan. Nya gilubong pagayos tiil. Itak-itakan. Pagkaugma 11 o'clock sa udto nga mao paglubong sa sako na mga gidugmok nga mga rebulto. Maupod ang paggahi siyang lawas pagkaugma. The same time, patay mga igsuon. Muna nga, malamatong mga pulong. Mayroon dayon, lula, na Biblia, ang Diyos, may mata, ayaw pagsimba sa mga Diyos-Diyos, nga naiilong, naimata, may ilong, may di mo ginawa, unsa pa diya? Nada akong lula. Sumuti gitawag, lipat-lipat nga pagtulunan mga igsuon. Muna nga, gituyo ni ang CFD para pasabton ang katawhan mga igsuon. Now, unsa may style nganong makadaniman? Ang style, si Pablo, ako nang giingon. Si Pablo ang mutubag niya na. Niya sa Roma 16-18, maingon si Apostol Pablo, mga igsuon. Unsa may po ni Apostol Pablo? Matod pa niya. Kay ang nagbuhat nining mga butanga, 16-18, kay ang nagbuhat nining mga butanga, wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingon nga kailibgon. Gilimbungan nila ang mga inosente, pinaagi sa matahom og malamatong mga pulong. Mauna,
mga igsoon. Mao na style sa pagdani. Malamatong mga pulong ang gamiton. Nya mingon si Judas, pagbantay kamo, kay motipo na sila nato. Og tuison ang kamatuuran, aron maikapasangil sa dotan nilang binuhatan. Tuison, unya ang mingon sa Biblia, mutuo ra bagid ang tao. Mao na madani ka, mga igsoon. Ang style sa pagdani, lipat-lipat nga sugilanon. Iya tuison ang kamatuuran, misulti si Apostol Pablo sa Roma 16:18 ug Judas 1:4. So laing pangutana, mga igsoon. Nahibaw ba mo nga naay pasidaan ang mga apostolis? Kung kining pasidaan sa mga apostolis ato paling na matikdan, nagtuo ko nga wag intay mo ambak sa pagkakatoliko. Oo. Unsa may pasidaan sa mga apostolis? Paminaw mo. Una, niya sa Galacia 1:8. Paminaw gyud pagayo ngadto sa 9. Bisan pa, kung kami o usa ka anghel nga gikan sa langit magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Limang kaniya na. Gisulti namo kini og karon sublion ko pag-ingon, kung may magwali og ebanghelyo nga lahi sa nadawat, matinunglo siya. Na, kung naay magwali og ebanghelyo lahi sa among giwali, matinunglo siya. Kung ba kayo ni nga tao, nagsulti. Kinsa nagsulti ni ini? Si Apostol Pablo. Galacia 1:8 ug 9. Pangutana, unsa may relihiyon ni Pablo? May basahe daw ko sa Biblia nga si Pablo sakop sa laing relihiyon. Kabasa gani kay muhan na niya kung Bible tanan. Kay basahan ta ka si Pablo Katoliko. Unsay prueba si Pablo Katoliko? Kanusa si Pablo gipatay, Hunyo 29. Giun sa pagpatay, giputlag liog. Kinsay kauban gipatay, si San Pedro. Giun sa paglugpatay si Pedro, gilansang sa krus, gibali ang lawa, ang tiil nas taas, ang ulo na sa silong. Kanus agipatay, Hunyo 29. Asa gipatay sa Roma, unsang tuiga, tuig 64. Kinsa nagpatay si Nero, asa ilang lubong, naa sa Roma, ilalom sa Vatikano, ug naa ang altar Santo Papa sa babaw. Kana lang, wa na'y daghan pa. There is no need of any lengthy discussion if you are really wise enough to analyze. Tama na unta na. Pero gahig yung gagulo na watay mahimo. Problema na nimo. Now, gawas pa ni ana mga kaigsunan na ay gisulti ni Apostol Pablo mga igsoon. Ngano na ay mga pasidaan. Maingon si Pablo, siyang pasidaan, pagbantay kamo, kay na ay gani magwali kaninyo, nya ang ilang giwali, lahi sa among giwali, ayaw na siya dawata. Ipatunglo ng tawhana, bisag anghel pa na siya. Limbang ka niya. Nya another, nya sa gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 16:17, 18. Ako na ning gibasa kaganiha mga kaigsunan. Ang Roma 16:17, 18. Hangyoon ko kamo, mga igsuon, nga magbantay og maglikay kamo ni adtong mga tao nga mubahin-bahin kaninyo. Tanawa, na mga tao nga mubahin-bahin kaninyo. Katoliko ka na, nya tuong gaglaing magwawali, bahinon ka, napatay ka diya. Mubahin-bahin kaninyo. Og musamok sa inyong pagtuo, og musamok sa pagtulunan nga nadawat na ninyo. Usagid yung mga sentro, mga ison ang rebulto. Daghan kayong katoliko, may ambag sa pagkakatoliko tungod sa rebulto. That is why my next topic puhon mga ison about image. Ato gining kanto-kantohon ginato ni. Halog kato nato ang balaang kasulatan gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag, mga igsoon. Taas kay ni nga topic, gi-prepare ko na taas kay nga topic ang rebulto, mga igsoon, kay gihurot man gyud nila pagpasangil ang rebulto dautan. Naid rebulto nga dautan, naapoy rebulto nga dili dautan. Itong rebulto nga dautan mo itong mga Dios-Dios, may nga Dios-Dios dili tinuon nga Dios. Pero may kag kini karon, di man ni Dios kay larawan man ni Kristo, nya tinuod man nga naay Kristo. Kadili di Dios kay tinuod man naay Kristo. So larawan lang ni Kristo, mga kaigsunan. Pero may sila nganong gisimba man wa may katulo ko misimba, kabalo gud ming bato na. Kabalo gud ming kahoy ni nya simbaho na muna. Bato gud na sa Biblia. Nahipaw man tang sa katekism simbahan. Bato gud na nya mosimba tag bato, dili. Ang Dios buhi tuas langit. Dili kining bato nga mong gisimba. Kinsa may atong gisimba? Siya nga gilarawanan nga tuwa sa langit, simbolo ranis atong atubangan. Mao nay bantayan ninyo kay mo nay gingon lipat-lipat nga pagtulunan, nya ang lipaton katong Katoliko nga way simba-simba. Yang lipaton katong Katoliko nga di gyud mosuod simbahan, nya katong Katoliko nga wa ginanawan sa Biblia, wa gyud madoktrinahe og tarong, mga kaigsunan. Mao na.
Now, muna gitawag nga nganong makadani unsay style sa pagdani muna gingon lipat-lipat mga kaigsunan og naay gipasidaan. Nya unsa pay gipasidaan ni Apostol Pablo? Si Pablo nasa 2 Corinto 11:13 unsa ingon ni Pablo? Dili sila matuod nga mga apostoles, kundili pagbantay kamo kay naay mga dili matuod nga mga apostoles nga namakak may tungod sa ilang buhat og nag-usab sa ilang kaugalingon aron may samang gayud sila sa matuod nga apostoles ni Kristo. 14. Apan kini dili katingad-an. 2 Corinto 11:14. Kay bisan gani si Satanas makausab siyang kaugalingon aron may sama siya sa anghel sa kahayag. Nya 15. Mingon dinhi, busa dili katingad-an kun ang iyang mga sulugoon makausab sa iyang kaugalingon aron may sama sila sa mga sulugoon sa kataro. Nya unsay sumpay sa katapusan ila gayong madawat ang angay kanila tungod sa ilang gibuhat. Naanay pasidaan Judas 1:4 og usab sa 2 Corinto 11:15 na ay silot nga mapaabot niadtong mga tao nga nagtuis sa kamatuoran nga nanudlo og lipat-lipat nga pagtulunan sumala sa balaang kasulatan. So unsa pay pasidaan sa mga apostoles, mga igsoon? Kini bantayin ninyo na. Bantayin ninyo ni. Dili ni ako. Naana sa Biblia, mga igsoon. Deus Juan 1:9 ngadto sa 10. Unsay gingon? Ang Dios wala diya sa tao nga dili mosunod sa pagtulunan ni Kristo. Kun dili nagdugang Hinuo niini, apan ang amahan ug ang anak anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Yaon sa may pagtulunan ni Kristo, mao ang simbahang Katoliko. Kay kini ang gitukod ni Kristo. Asa mabasa ni apay laing dokumento gawa sa Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106, niya pagyud ang Encyclopedia International Volume 15 page 520. There are two valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, who was its founder, who was both human and divine. Unsay gingon, ang Iglesia Katolika, si Kristo ang nagtukod nga duhay kinaiya, matuod nga tao ug matuod nga Dios. Unsay gingon sa Biblia, ang Dios wala diha sa tao nga dili magdala sa pagtulunan ni Kristo. Ug di nimo dawaton ang simbahan nga may pagtulunan ni Kristo nga mga Katoliko, wala po nimo dawata si Kristo ug ang amahan, duha ang epekto. Nya unsa may tabo niya nagmugahi ang imong ulo, dili ka mudawat sa matuod nga simbahan nagwali kag sayop. Naa sa Judas 1:4 o sa 2 Corinto 11:15 naghulat ang kamatayon niya ng tawhana. Nya lain ba yun? Nasa 2 Juan 1:10, busa kung may moanha kaninyo nga dili magtudlo nining pagtulunana, ayaw siya dawata sa inyong balay, ayaw gani pag-ingon ang kalinaw mag-uban kanimo. Purbida, pertingkul ba ani mga kaigsunan? Nailay uban nga pagtuo mo na sa imong balay, ayaw dawata. Ayaw gani pag-ingon ang kalinaw mag-uban kaninyo. Delikado kayo, dili ka maapil. Ang tuyo una na para dili ka maapil og sa iyang tunglo. Nga naman, naaman sa Biblia. 2 Juan 1:11 unsay gingon, kay ang manghinaot kaniya sa kalinaw makaampit sa dautan niyang pinuhatan tan-awara mga igsoon. Muna nga ang pasidaan, naay daghang pasidaan para kanato. Ya unsa pay pasidaan mga igsoon? Si San Pablo say pasidaan. Nasa buhat 20:29 mingon si Apostol Pablo, nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo. Anaon kamo sa mapintas nga mga lubo ug wala sila'y sayluan sa panon sa tanan nga mga magtotoo. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlo og mga bakak aron pagdani sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. Limang ka, bakak ang gigamit niya, ang sakit pagyud bisag taliwala nga bakak ang gitudlo, madani ing taon ang mga magtotoo. Muna nga mga magtotoo, especially sa Iglesia Katolika, mga sakop sa Iglesia Katolika, simbahang Katoliko, aron dili ta madani anang lipat-lipat o mga bakak nga pagtulunan. Sumala sa Biblia, buhat 20:30, kinahanglan maminaw mo sa simbahan. That is why na ang Catholic Faith Defender, ang trabaho niini mao yung pagpanalipod sa atong simbahan gikan sa mga nagtudlo sa mga dautan nga pagtulunan mga kaigsunan. Nga 31, unsay pasidaan ni Apostol Pablo, busa pabilin gayud kamo, hinumdumi uban sa mga luha, gibantayan ko ang matag usa kaninyo sulod sa tulo ka tuig adlaw o gabi. Purbida, grabing binantayan ni Apostol Pablo. Tulod sa tulo ka tuig
adlaw o gabi para di lang ta masudlan sa mga dautan nga pagtulunan. Naon say gisulti ni Apostol Pablo kantito 1:14, og dili na motuo sa tinumo-tumo nga mga sugilinanon sa mga Hudiyo o sa mga tao nagsalikway sa kamatuoran. Sa gingon sa Biblia, unsay pasidaan ni Apostol Pablo, di tagpatuhuan, dili ta ipadawa, dili ta ipatuo niadtang mga tao nga nagsalikway sa kamatuoran. Nya unsa man ang kamatuoran? Ang kamatuoran naa sa simbahang Katoliko, mga igsoon. Wala kinanglana ang Katoliko na imutudlo. Kita ang mutudlo. Kay ngano man, sama sa giingon ni Senior San Agustin, the Holy Spirit dwells only in the Catholic Church. Tinuod ba ni? Tinuod. Unsa ingon ni Jesus? Di pa matun gibasa kung nagmaayo ang Biblia. Maingon si Jesus, ayo sa muglakaw. Pabilin sa mudidi. Kay mahadto ko samahan. Ipadala ang Espiritu kaninyo. Mas mayong biyaan ko kamo. Kay kung dili moabot kaninyo ang manlalaban, ang Espiritu sa kamatuoran. Sumiabot. Pag-abot sa Espiritu Santo. Unsang simbahan ang gipadalaan sa Espiritu Santo? Basa daw. Unsang simbahan ang gipadalaan sa Espiritu Santo? Makabasagan ni kang nga dili Katoliko, na mubiya ko sa akong pagkakatoliko. So niya mga kaigsunan sa New Book of Knowledge Encyclopedia, unsay gingon dinhi, Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem. Almost 2,000 years ago, about 120 persons were gathered together. They were the followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit had promised to send them from heaven. Wow, natuman. After 50 days, gikan pagsaka, mingkag Pentecost, pasabot 50 kadlaw. Gikan sa pagsaka ni Jesus, gipadala ang Espiritu Santo. Unsang simbahan ang gipadalhan? Simbahang Katoliko, mga igsoon. That is why, unsay gingon sa Biblia, nasa unang Juan 2:27, samtang ang Espiritu anaa kaninyo, wala kinahanglan nga naapay mutudlo ninyo nga lain. Limang kaniya na. That is why, maingon ang balaang kasulatan, mga kaigsunan. 1 Juan 2:27, samtang ang Espiritu anaa kaninyo, wala kinahanglan nga na magtudlo ninyo lain. Asang Espiritu nagpuyo, matud pa ni Senior San Agustin, na sulod simbahang Katoliko nga maoy gipadalahan ni Kristo. Dili ayo mo kasuko, pinangga, kitinuuding isulti ni Saldi, na anay dokumento na as Biblia nga kung gibasa. Now, another things, mga binati kong tigpaminawan, unsa may pasidaan ni Apostol Pablo. Bantayin ninyo na. Si Apostol Pablo, daghang kayong gisulat. Unang Timoteo, Kapitulo 6:3, maingon si Apostol Pablo, itudlo ug iwali kini mga butanga, ang magtudlo og lain nga pagtulunan, inay nga muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong tinuuhan, nagpasigarbo pag-ayo og walay alamag, sumala sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 3, ngadto sa 4. Nga bantayin ninyo, lain pang pasidaan. Lain nagpasidaan si Apostol Juan. Asa mabasa, 2 Juan 1:8, unsay pasidaan ni Juan, pagbantay mo. Busa pagbantay kamo, aron dili mawala kaninyo ang inyong gihaguan, hunahunaa makadawat kamo sa tibuok nga ganti. Puro siya, di kita pwede ang pasabot ni Apostol Juan, ay igay pagbiya sa imong pagtuo. Kay mo biya gani ka sa imong pagtuo, mo lukso gani ka, mawala yung ka sa listahan sa Ginoo, sumala sa 2 Juan 1, versikulo 8. Nga bantay ninyo na pagisulti ni Apostol ni Kristo kan Tito. Nasa Tito 1:11. Kinahanglan nga did-an sila pagpanudlo kay nagsamok sila. Okay, lahin po ni mga isuon nga pangutana. Now, so laing pangutana, mga kaisunod mauni. Isip usa ka CFD, unsa may buhaton. Unsay, by the way, unsay katuyuan. Number 9 man kinahanglan paggalon. Basta nain pangutana mauni. Ado na may human mabasa nato ang pasidaan. Gwapo kayo mga pasidaan sa mga apostolis. Now, ato sang i-elaborate gamay. Kinsa may nagpasidaan? Na, apostolis, kinsa man? Si Apostol Pablo sa Galacia. Sa Roma, si Apostol Pablo. Sa 2 Corinto, si Apostol Pablo. Si Juan, ang pinakadagang pasidaan si Apostol Pablo. Ngayon sa may relihiyon ni Apostol Pablo. Pastilan kana igsoon, diha palanta manukad humana, game over na unta. Pero lagi tungod sa kagahi sa ulo, ang tao di man gid maminaw, mga kaigsunan. Tagda pagayo sa bagong tugon haro si Apostol Pablo ug si Pedro nagsuwat niya na unsay relihiyon nila, pananglitan basahon ta mo.
gikan sa Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, puros na mga Katoliko. Hanos as sila namatay na atay record niya na, muna sunod na ko topic pohon. Niya sunod nga nagsuwat sa Biblia, 15 man. Ang buhat sa mga apostoles, 15 na dia nagsuwat niya na. Si Pablo ug si Pedro. Hinamdumi na, si Pablo ug si Pedro. Niya ang nagsulat mga kaigsunan sa inunta Roma, mao si Apostol Pablo. Ang nagsuwat sa unang Korinto, 2 Korinto, si Apostol Pablo. Ang nagsuwat sa Episo, Pilipos, Colosas, Tesalonica, Episo, Pilipos, Colosas, si Apostol Pablo gyapon. Niya nagsulat sa unang Tesalonica, 2 Tesalonica, si Pablo gyapon. Unang Timoteo, 2 Timoteo, si Pablo lang gyapon nagsulat niya na. Napay sulat niya sa inunta kang Tito. Napay suwat niya Apostol Pablo mga isuon ngadto kang Pilimon. Dagan. Nya naapay sinulat diya ni Santiago, naapay sinulat diya ni Judas, naapay sulat ni San Pedro, unang Pedro, 2 Pedro. Naapay sulat niya Apostol Juan, unang Juan, 2 Juan, 3 Juan. Katapos ang suwat mo si Juan nga inunta ebanghelista ang pinadayan. Ang pangutana, unsa may relihiyon ni mga tawhana? History in the making. Silang tanan puros Katoliko. O kanang tanan nagsuwat sa Biblia, puros na nangamatay sa bagong tugon akong giingon sa unahan, ang ilang mga patay gihipos simbahang Katoliko kay sila Katoliko man. Tanawa na. Kanus ang nangamatay, na-record ang atong simbahan ni anak. Kada lubong sa atong mga apostoles na ay simbahan gibutan para nila mga igsoon. Muna'y bantayan nato mga igsoon nga kamatuuran. Di ta magpadag wali-wali lang. Kaya nga naman, ang Biblia unsay giingon, the authority of the Bible is the authority of the Bible matud pa mga kaigsunan sa plenary council naa sa the authority of the Bible talimtan ako niya naa sa sa 1545 hantod sa 1563 sa Council of Trent nga sa panahon ni Pope Paul III miingon dito, the council defined that the authority of the church was declared to be above than that of the Holy Scripture. Ato pa, labaw ang gahom sa simbahan kaysa Biblia. Kay walay Biblia mutunga ug walay simbahan. Ang nagmugna niya na, puros mga Katoliko, mga igsoon. That is why Bible is a Catholic book. Nga dili ka mutuon niya na wa ko'y mahimo. O gibog kong kasabaan na problema na nimo. Di ko masuko. Batakay, gisulti lang na kung tinuod niya, kung tinuod ka, nga naagi tubag ni mo niya na, padalhi kong dokumento, nga ikaw mo ay nagtukod anang Biblia, kamo'y responsable anang Biblia. Ayaw ko anang tubag nga binaba lang nga way dokumento, way batuhuran, kaya di ko gatuon niya na. Hatagi kong dokumento, kaya mo na gingon, epistulam contra pactum non valid argumentum. Naana, pirmi yun. Ang kamatuuran mo'y atong angay pagadawaton, ayaw kong tubagaan ng mga binaba nga best-class kanang gitawad sa legal terminology and material, adi kumutuon ni ana. Now, gawas pa mga kaigsunan ni ana, manay laing pangutana karon. Pasagdan lang ba nato kining mga magtutudlo nga giingon nga nagtudlo og sayop nga pagtulunan nga mibiya gikan sa Katoliko? Pasagdan lang ba nato na? Be, kung pasagdan, asa mabasa nga pasagdan, kay mahunong ko og panalipod. Wa may mabasa nato nga pasagdan. Unsa may gisulti sa Biblia, kene, din hita mga kaisyon nagkita. Unsa may giingon sa Biblia, pasagdan lang ba nato ni, kini mga nagtudlo sa ingon ni ana, dili na pasagdan. Nanuman, nasa Tito, Kapitulo 1, versikulo 11, paminaw mo, kinahanglan, didan sila sa pagpanudlo, kay nakasamok sila sa mga panimalay, pinaagi sa pagtudlo sa dili unta angay itudlo, tanawara, nga na ba sumpay, sakit kayo ang sumpay. Yang basahon ko ni, basin niya ako nagsulti, basahon ko ni, sa sumpay, tungod lamang sa makauulawang tuyo sa pagpanapi, limang kaniana. Kung sa gingon, pasidaan ni Apostol Pablo, kinahanglan, didan sila pagpanudlo, kayang ilang gitudlo, nakasamok sa panimalay, nagtudlo sa dili unta angay itudlo. Unsa may dili angay unta itudlo nga gitudlo nila. Maingon si Maria dili na birhen. Dili man angay itudlo kay si Maria birhen man pirmi. May basahan daw sa Biblia nga nawa ang pagkabirhen ni Maria kay mutuo nimo. Wa man gyud kay mabasa ni ana. Nya nay pasahan nila si Maria daghang mga anak. Binuang man wa man ay kamatuoran. Anda man ta pagpamnalipod si Maria sa anak si Kristo. Nya si Kristo nga iyang gianak wa man ingon nga gianak og gihimo og tao. Si Kristo na lang man sa Espiritu Santo.
Yang sa man mo pagkapaggan sa pagkawa sa mahal nga birhen siyang pagkabirhen nga si Maria nanamkon di man pinaagi sa participation sa tao kundi si Maria nanamkon pinaagi man sa lalang sa Espiritu Santo. Ya gub-oni mo ang pagkabirhen ni Maria. Ya napay gipadudlo si Maria makasasala. Ya dautan man nga pagtudlo. Nagtudlo sa dili unta angay itudlo. Si Maria kuno makasasala. Ya kung si Maria makasasala ang pangutana maluwas ka ta? Be, una-una daw. Ayaw kong ingna maluwas ta kung si Maria makasasala. Di kita maluwas. Gano man? Pangutana. Kasi nagluwas na to. Di ba anak ni Maria? Kasi anak ni Maria si Kristo? Isipan na. Yang dugo ni Kristo unsay gigamit sa pagluwas nato. Di ba yan dugo? Asa kuha si Kristo dugo? Di ba kang Maria? Hebreo 2:14. Di ba tinuod na? Pangutana. Ang dugo ba ni Kristo ang giluwas? Hugaw, limpyo. Kaya kung hugaw di makaluwas. O sabay magkalimpyo. Ang limpyo yun. Nya limpyo bang dugo ni Kristo? Limpyo. Unang Pedro 1:19, limpyo ang dugo ni Kristo. Asa gikan ang dugo ni Kristo? Siyang mama si Maria. So limpyo ang dugo ni Maria. So way sala si Maria, mga kaigsunan. Ngano may sala si Kristo? Kay si Kristo gilain gikan sa makasasala. Hebreos 7:26. Na kung si Maria makasasala pa, di wala unta malain si Kristo sa mga makasasala. Makasasala unta gyapon si Kristo, mga kaigsunan. Pero sa ni Pablo, si Kristo gilain gikan sa mga makasasala. Nagpasabot si Maria pod, gilain gikan sa mga makasasala. Mao na itudlo na to. Dili ta magtudlo anang pagpanudlo nga inunta makadaot ka pagpanudlo tungod lamang sa makauulaw tuyo sa pagpanapi. Mauna diha. Karo, unsa pay tuyo? Dakong pangutana, mga kaigsunan ni Apaha. Maabutan ni ana. Kining sakit ka ini kay ang point dinhi ang panapi daw may tuyo. Nya napay gingon sa Tito 1:13 kaduhang paragraph. Badlo nga sila naara. Dili din nato pasagdan ang nagtudlo og sayo. Unsay ingon ni Apostol Pablo kan Tito 1:13 kaduhang paragraph. Badlo nga sila sa walay pagpugong-pugong aron makabaton sila sa hustong pagtuo. Mao nagbadlungong gyud nato na. Yang sa man nato pagbadlong ug kita magtuon, di ba? Ang problema karon ikaw pa'y mabadlong hinuon sa dili tinuod, maunay diferensya. Patay kang bata kaniya. Nya unsa may gingon ni Kristo? Anhita sa Juan 17:12. Di kaduhang paragraph, gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala. Gawas niya tong tao nga mawala gayud aron matuman ang kasabutan. Okay, kung naamang gidili mo dawat, naamang gidili mo uban sa kamatuoran, di ta mabalaka ni anak. Kung kung naagi dili maminaw, magpagahi gugulo, di ta mabalaka ni anak. Kay si Jesus maingon, Juan 17:12, Amahan, gibantayan ko sila. Walay usa kanila nga mawala. Gawas niya tong tao nga mawala gayud mga igsuon. Diyan ka. Nyato ka sa Tito 1:9, unsay pasidaan mga igsuon. Unsay gisulti ni Apostol Pablo. Nya sa Tito 1:9, kinahanglan nga magpabilin siyang ligoon diha sa pagtulunan nga kasaligan. Nga gitudlo kaniya aron madasig siya sa uban o makabadlong sa sayop nyadtong misupak niini. Magpabilin ta sa matuod nga pagtulunan, maunay giingon mga kaigsuonan ni Apostol Pablo. So pagkamindot gyud kayo, pagkadaghan gyud kayo mga igsuon nga mga bantayanan gyud ay nato sa atong pagpanudlo mga binati konting paminawan. So ato na lang ning tapuson may kay gamay naman ay nabilin din ihurot ko na lang ni. Okay. Kining laing pangutana mga kaigsunan dinhi kay ato magining hanay mga binati kontig paminawan. O taas pagyug kayo di taas pagyug kayo. Okay. Ang pangutana matod pa dinhi. Unsa may katuyuan sa sayop nga pagtulunan? Bigyan na ito mahurot kay pating taasa. Ayaw mo kasuko, ha? Kay ako mangguning giganid ang balaang kasulatan. Dili nato ni maingon ani, ugwa nato ni giganid. Kabalo mo pila ka tuig na ako ning gibasa ng Biblia, straight 10 years mga kaigsunan. Gikan sa 2010, hantod karon wala ni bugto. Gitun-an ta na, gibasa ta na, sud sa napulo ka tuig walay bugto kada adlaw. Yaw karon, mga kaigsunan, before sa 2010, gibasa ko na nadaan. Apan dili pa kay ko aktibo niadtong panahona kay medyo ang akong pahilambigit sa simbahan mura mag off and on. Pero nining nagpili natong kinabuhi ato ning gihurot. Kay mao na lang ni ang gitawag last trip to heaven mga kaigsunan.
Wala tayo laing ikabilin, inikawa sa tong kinabuhi sa kalibutan. Gawa sa pagtanom sa liso sa kamatuoran. Manang gihurutan ning basa para moabot ni diha kaninyo. Pangutana, kining unsa may katuyuan sa sayop ng mga pagtulunan. Nagwali ba gyud ni para ta maluwas? Be basaha daw nagwali ba tag para bagit ang maluwas? Kay tubagon ta mo unsay tuyo. Ang mutubag niya na si Apostol Judas. Okay. Unsay tubag ni Apostol Judas? Nyadtong mga sayop nga pagtulunan nga nagwali. Kung wa ta mahibaw, nagtuog yun nga nagpulong si Ginoo ng gida. Pero kung nasayod ka sa kamaturan, manimaot imong balhibo. So may gingon sa Biblia. Nya sa Judas Kapitulo 1:11, paminaw mo. Gibuhat nila ang sayop tungod lamang sa salapi. Naara. Judas Kapitulo 1:11. Nya, Tito 1:11. Unsay gingon? Adto ta sa Tito 1:11. Kinahanglan gid-an sila sa pagpanudlo. Kay nakasamok sila sa panimalay, pinaagi sa pagtudlo, sa dili unta angay itudlo, tungod lamang sa makauulaw, tuyo sa pagpanapi. Anapi may tuyo. Lain pag yun. Adto ka sa Juan Kapitulo 2, Pedro Kapitulo 2, versikulo 3. Paminaw mo. Mayroon si Pedro, sa ilang kahakog, ang mini nga mga magtutudlo, manapi ka ninyo. Pinaagi sa pagsultig tinumutubo ng mga sugilanon. Manapi o ang gitudlo tinumutubo. Pupida, Ginoo, ayaw mong kasuko kay si Pedro nagsulti niya na. Biblia ang nagsulti niya na. Ikaduha, wa ko'y ginganlan din ng reliyon. Gisulti lang sa Catholic faith, depender ang ngayon akong isulti. Pero dili ni pagpakig-away, kundi gugma kining atong gihimo. Kaya nga naman, girespeto nato ang matagusa, kaya naaman tayo gitawag mga isuon nga ecumenism. Pero ayaw pagtago sa ecumenism. Kaya nga naman, kaya ang ecumenism, mga kaigsunan, sigon sa atong natunan, mga binati kung tigpaminawan, na gisulti mga binati kung tigpaminawan. Ecumenism, na gisulti. So may gisulti, may tungod sa ecumenism. Na giingon din may tungod sa the decree on ecumenism. Sa gisulti niya to. Okay. Okay, kadit lang ha. The decree on ecumenism. Ako na nang gikuan. Okay. Kadit lang ha. Ako ning tanawon. Kay naigisulti niya na. Kay atong girespeto mga kaigsunan, ang gisulti sa simbahan may tungod sa ecumenism. Pero wa na magpasabot nga ang ecumenism, pasagdan lang po nato mga kaigsunan, ang atong pagtuo, atong panalipdan ang atong pagtuo, dili kay kon atong pasagdan ang atong pagtuo hinuon mga kaigsunan. Later, nothing which is believed. Okay, isunod ko na lang ni mga kaigsunan. Sunod ko na lang ni, ka-importante baya kayo ni nga dokumento, dili baya ni nga basta-basta nga dokumento mga kaigsunan, kay at least nagpasalamat ko nga nabasa nako kining nasangpit nga decree mga binati kong tigpaminawan. Now, unsa may gingon pa dinhi? Balikon ko. Unsay katuyuan sa sayop ng mga pagtulunan? Unsay katuyuan? Matud pa balikon ko, mingon si Judas, isa ray tuyo niya na. Nya sa Judas 1:11, gibuhat nila kini tungod lamang sa pagpanapi. Halaka. Nya mao gyapon Tito 1:11, tungod lamang sa pagpanapi mga igsuon. Nya unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 5. Okay, atong basahon. Unsay gingon? Si San Pedro miingon sa ilang kahakog, ang mini nga mga magtutudlo, manapi kaninyo. Sapi gyapon may tuyo. Lain pang tuyo, sapi gyapon. Unang Timoteo 6:5, ikaduhang paragraph. Naghuna sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Manadaghang kayong nadato. Pero bahala pag madato ka. Tungod lamang sa relihiyon, dili na assurance nga kumo kay nadato tatungod sa relihiyon sikat ka na. Nganuman, unsay gisulti ni San Pablo. Sa gisulti, nasa 2 Corinto 11:15 o Judas 1:4, naghulat kanimo ang kamatayon. Hala ka, timang ka niya na. Apa niya adtong tao, nga wa gyud man lipat-lipat, nagtudlo sa kamaturan, wa mo biya sa kamaturan, naghulat kanimo ang korona sa kinabuhi nga way kamatayon. Urbida. So pili mo, kamatayon o way kamatayon. Now, sumuni mga kaigsunan, ang gisulti sa Biblia. Now, unang Timoteo 6:5, naghuna-huna sila nga ang reliyon o sa kapaagi sa pagkadato. Yan ang gisulti. Judas 1:19, sila mo'y hinungdan sa pagkabahin-bahin.
gigamhan sila sa mga tawhanong tinguha o wala sila magbaton sa espiritu mga igsoon. Unya, naipuwent din tawhanong tinguha lamang di ay ang pagwali sa uban nga mga giingon sa Biblia, ang tuyo sa uban nga nagwali dili para sa kaluwasan, tawhanong tinguha ug matod sa Biblia, Judas 1:11, Tito 1:11, 2 Pedro 2:3, unang Timoteo 6:5, Judas 1:19, panapi mo'y tuyo mga igsoon. Nya unsa may ingon ni Kristo? Napay pasidaan tawhanong tinguha, nainot gibutang nato dinhi sama sa giingon ni Apostol Pablo. Nasa 2 Corinto 10:3, tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan, apan dili kami makig-away tungod sa kalibutanong mga tinguha. Wala, basahon ni mga apostoles, puros yun pobre, mga kaigsunan. Oo, tinuod na. Now, pero, unsa may gingon ni Jesus? Mateo 12, versikulo 30. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako, ug ang dili mutabang kanako, pagtigom, nagpatibulaag. Nya, Mateo 7:23, mo ni delikado. Maingon si Jesus, apan ako maingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong gipanghimaraot sa akong amahan. Nganuman. Mateo 7:22, atong patubagon si Kristo. Maingon dinhi, kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghanon niya ang maingon kanako, Ginoo, dili ba ang imong ngalan amo manggisangyaw? Nagsangyaw kami sa imong mensahe sa Dios, o pinaagi sa imong ngalan, ginhinlan namo ang daghang mga gipangyawaan, o naghimo kami daghang mga milagro. Sa tubag ni Kristo mga kaigsunan, pahawa kamo, kay ako wa makaila diha kaninyo. Ala ka, grabe kayo. Pahawa kamo, kay ako wa makaila diha kaninyo. So mauni mga kaigsunan ang kamatuoran nga angay natong mahibawan nga dili pwede nga atong pasagdan ang kamatuoran tungod lamang sa salapi mga igsoon. Now, so karon inyo namang nabati ang second portion mga kaigsunan ini, then isunod po nato ang last part, ang third part sa function of the Catholic Faith Defenders and Authority sa CFD mga igsoon. So din nilang sa kutaman mga igsoon na human ang part 2, kini ang inyong ubos nga alagad si Brad Saldi Ukon. So manghinaot ko sa tanan nga mga CFD, kinahanglan dok in altom ta. Mga palawom kita, magtuon ta, pero atong gamiton ang gugma, atong gamiton ang walang gugma nga way paglubad, di ta mo inunta kanunay, atong ipasubay sa Diyos nun nga pamaagi ang atong pagpanubag sa mga pangutana. Muli kay ta na mga insulto, nya kung insultohon ta, ayaw pagdawat, ayaw sukuli ang mga insulto. Paubos ta, kay diya sa pagpaubos, emon nga tong Ginoo giinsulto, walay ulipon nga mulabaw siyang agalon. So dinira tataman karon mga kayon, kini ang inyong ubos nga lagad, Brad Saldi Ukon. Salamat og mayong adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.